Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Goshen PH. Shoutout kay Jeps Healthfield at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ano ang ingay na iyon? Mukhang nakatagpo si Vin ng isang mabangis na hayop. Lubos na nag-aalala si Lynn. Nais nitong tumayo upang puntahan si Daryl para maprotektahan. Ngunit ang binti nito ay namamaga. Sobrang maga ng binti ni Lynn kaya ito ay hindi makatayo at makalakad ng ayos. Sana okay ka lang Vin, sabi ni Lynn. At si Daryl ay nakangiti. Ang sakit sa tenga ng iyong sigaw. Muntik na ako mabingi sa sigaw mo aking munting kaibigan. Sabi ni Daryl. At ito ay bumato ulit. Nang tumama ulit ito sa ulo ng oso, ang oso ay galit na galit. At nagpas siya na itong lusubin si Daryl. Winasiwas ng oso ang kanyang malaking kamay kay Daryl. Ngunit ang bilis ni Daryl ay masyado mabilis. Kaya naiwasan niya ito. Lumayo ng distansya si Daryl at muling bumato sa oso. Oo, lumalayo ng konti si Daryl para puntahan siya ng oso. At ito ang kanyang paraan para mailayo niya ang oso. Lumusab na naman ang oso kay Daryl at nang makita ito ni Daryl, mabilis itong lumipad papalayo sa oso. At muli niyang binato ulit ang oso. Hanggang sila ay makalayo sa kuweba na kung saan nandun si Lynn. Si Daryl ay napabulong sa kanyang isip. Tuldok. Mukhang mahihirapan din ako ay ligaw ang oso na ito. Sapat na siguro ang distansya na ito sa maliit na kuweba na iyon. Kailangan ko mapatulog ang malaking oso na ito. Kung magpapahabol lang ako ng magpapahabol, ako lang ay mapapagod. Nagpas siya si Daryl na patulugin na lang ang oso. Kaya mabilis nitong hinimok ang sapat na spiritual sa kanyang kamao. At ito ay lumipad ng mabilis patungo sa ulo ng oso at ito ay sinuntok. Bang! Nang tumama ang suntok ni Daryl, ito ay sapat lamang upang hindi masaktan ang oso. Ngunit ito ay nakatulog sa suntok ni Daryl na kanyang ginawa. Nang tumama ang suntok ni Daryl, si Daryl ay medyo nasaktan. Aray, sobrang tigas naman ng ulo ng oso na ito. Sabi ni Daryl at tumawa. Haha, at maya-maya, ang oso ay dahan-dahan tumutamba. Paumanhin manti kong kaibigan. Kailangan ko gawin ito. Majay, gising ka din naman sa pagkakatulog. Sabi ni Daryl. At maya-maya nagpas siya na itong maglakad. Para maghanap ng halamang gamot. Matapos mapatulog ni Daryl ang malaking oso sa isang suntok lamang. Ito ay nagpas siya ng maghanap ng halamang gamot upang ipangtapal sa namamagang binti ni Lynn. Kailangan may makita na akong halaman gamot sa lugar na ito, dahil magdidilim na. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Sa kanyang paglalakad. Ilang minuto ang lumipas, nakarating siya sa isang ilog na napakaganda. Ang ganda naman ng ilog na ito, at nakaka-relax tignan ang agos ng tubig. Ang mga huni ng mga ibon at ang hampas ng hangin sa mga dahon ng malalaking puno. Ang mga tunog nito ay nakakabigay sarap sa pakiramdam. Habang sinasabi nito ni Daryl, ito ay nakapikit. Sa pagdilat ng kanyang mata, napansin niya ang isang tumpok ng halaman. Laking tuwa ni Daryl nang makakita siya ng isang tuba-tuba. Isang halaman tuba. Ito ay mas mabisa sa lahat ng halamang gamot. Pag ito ay iyong pinainitan at itinapal sa namamagang buto, ilang oras lang makikita mo na agad ang resulta. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Mabilis na naglakad si Daryl patungo kung nasaan ang tuba na halaman. Kumuha ng madami si Daryl upang pagbalik nila sa palasyo ng mga elf, ito ay itatanim niya malapit sa kanyang kubo. Masaya si Daryl sa mga oras na ito. Sapat na siguro ta. Kailangan ko nang bumalik sa maliit na kuweba na iyon, kung nasaan si Miss Lynn. Kung maglalakad pa ako,
matatagalan ako. Kaya si Daryl ay nagpasya na lang lumipad. Mabilis na umangat si Daryl sa ere. At ito ay lumipad. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumapag si Daryl malapit sa maliit na kuweba. At dahan-dahan naglakad patungo kung nasaan si Lynn. Miss Lynn, nakabalik na ako. May maganda ako balita sa iyo. Nakakita ako ng isang mabisang halamang gamot, para sa namamagamong binti. Nilabas ni Daryl ang halaman na ito at laking gulat ni Lynn, nang makita niya ito. At ito ay nagsalita. Vin, bakit napakadami mong kinuha? Ano naman ang gagawin mo dyan? Sabi ni Lynn sa pagkagulat. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay napakamot ng ulo sabay sabi. Miss Lynn, mas okay nang madami kaysa kulangin tayo. At yung hindi natin, magagamit ay itatanim ko sa aking kubo. Para kung sino ang nangailangan, ay madali nang makakuha ng halaman nato. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig nito ni Lynn, ito ay medyo napangiti at sinabi. Ikaw talaga Vin. Maya-maya naglakad si Daryl ng konti. At kumuha ng 2 batong solid. At ito ay naglakad palabas at kumuha ng tuyong sanga at ito ay bumalik agad sa kuweba. Nang makita ni Lynn ang ginagawa ni Daryl sa mga oras na ito. Ito ay nagtanong, Vin, ano ang gagawin mo? Sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Daryl. Ito ay ngumiti at sinabi. Kailangan ko gumawa ng apoy bilang pangbigay liwanag sa atin kapag dumilim na. At kailangan din painitan ang halaman na ito gamit ang apoy bago itapal sa namamagamong binti Miss Lynn. Nang marinig ito ni Lynn ito ay nagsalita ulit. Marunong ka ba gumawa ng amoy gamit ang mga batong iyan? Sabi ni Lynn kay Daryl. Oo naman Miss Lynn. Manood ka kung ano ang aking gagawin. Kinuha ni Daryl ang 2 bato na solid. At ito ay pinagkistas niya ng ilang beses. Hanggang dinaikit niya ang mga ito sa tuyong dahon. Maya-maya may lumabas na usok sa mga halaman tuyo. Nang makita ito ni Lynn, labis ang paghanga niya kay Daryl. Mahusay Vin. Nakagawa ka nga ng apoy gamit ang 2 bato na iyan. Tuldok, sabi ni Lynn ng sobrang ngiti. Nang mapansin ni Daryl ang ngiti ni Lynn sa kanya, ito ay napatingin ng husto, at si Lynn ay medyo nailang sa tingin ni Daryl. At ito ay nagsalita. Vin, pwede mo na ata ilagay ang halamang gamot sa apoy. Upang may tapal mo na sa aking binti. Sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Daryl ito ay bumalik. Sa kanyang ulirat. At ito ay umiwas ng tingin. Tama ka nga Miss Lynn, okay na siguro ta. Dahan-dahan pinainitan ni Daryl ang halaman gamot at ito inalis niya din agad. At maya-maya ito ay naglakad patungo kay Lynn. Umupo si Daryl sa harapan ni Lynn at sinabi, Miss Lynn ako na ang maglalagay sa iyong binti. Upang malagay at matapal ng ayos sa namamagang parte ng iyong binti. Medyo mainit nga lang ta, tiisin mo na lang. Sabi ni Daryl, hindi umimik si Lynn sa mga oras na ito. Medyo nagulat siya sa mga nangyayari. At ang nakikita niya ngayon kay Daryl ay ibang-iba, sa nakikita niya noon nung bago pa lang si Daryl sa kanilang lugar. Para bang sa mga oras na ito si Lynn ay humahanga sa abilidad ni Daryl. Nakatingin si Lynn kay Daryl habang, tinatapal ni Daryl ang halamang gamot sa kanyang binti. At maya-maya nagsalita si Lynn. Vin, oo nga pala habang ikaw ay nasa labas ng kuweba na ito upang maghanap ng halamang gamot. May mabangis na hayop ka bang nakaharap? Narinig ko ang pag-roar ng hayop na iyon. Labis ako nag-alala baka kung ano nang nangyari sa iyo. Dahil kung hindi ako nagkakamali napakalaking hayop ang sumigaw kanina. Sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni Daryl ito ay sumagot. Oo Miss Lynn tama ka nga. Nakasalubong ko ang malaking oso na iyon. Ngunit ako ay nakaligtas sa kanya. Nang makita ko ang oso na iyon. Agad-agad akong tumakbo at nagtago sa 2 magkadikit na malaking bato. Sa pagmamatigas ng oso na masunggab niya ako. Ang kanyang ulo ay naipit sa 2 malaking bato. Hanggang ito ay nag-drop na. Kaya iniwan ko ang oso at naghanap ng halamang gamot. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. At nang marinig ito ni Lynn, ngumiti lang ito at sinabi. Mabuti kung ganon. Maya-maya, hinay pa ni Daryl ang binti ni Lynn. Miss Lynn wag ka sana may lang. Masyado kasi mainit ang dahon dahil sa apoy. Baka mapaso naman ang iyong binti. Sabi ni Daryl kay Lynn. At nagpatuloy ito sa paghipan. Si Lynn ay medyo namula ang kanyang magandang muka sa mga oras na ito. Napakamaabilidad pala ng tao na ito at may tinataglay din siyang pagiging gentleman.
Maling-mali talaga na inasgan ko agad ang kanyang pagkatao. Napakabuti pala ng puso nitong si Vin. Bulong ni Lin sa kanyang puso. Maya-maya ito ay nagsalita. Vin, okay na siguro yan. Bumalik ka na sa pwesto at ikaw ay magpahinga na. Nang marinig ito ni Daryl, mabilis itong tumayo sa pagkakaupo sa harap ni Lin at ito ay naglakad patungo sa kanyang pwesto. Tuldok. Maya-maya si Lin at nakaramdam ng uhaw. Nauuhaw ako, Vin. Maaari ba ako uminom sa iyong tubig? Sabi ni Lin. Oo, si Lin ay nagpasya ng uminom sa tubigan ni Daryl. Dahil din sa nakikita din ito kay Daryl na kakaiba, at medyo humanga si Lin sa kanya sa mga oras na ito. Si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Oo naman, Miss Lin." Tatayo na sana si Daryl upang iabot kay Lin ang tubig. Ngunit ito ay pinigilan ni Lin. "Vin, saan ka pupunta? Kaya ko na ito. Manatili ka na dyan. Abot ko naman ang iyong tubigan." Sabi ni Lin nang nakangiti. Maya-maya kinuha na ni Lin ang tubigan ni Daryl at ito ay binuksan, at ininom ang tubig na naroon. "Buti na lang, Vin, may dala-dala kang tubig. Salamat sa iyo," sabi ni Lin. Nang marinig nito ni Daryl, ito ay napabulong. Panaginip lang ba itong lahat? Tama ba ang aking naririnig ngayon? Si Miss Lin at tila napakabait sa akin ngayon. At lagi pa itong nakangiti sa akin. Totoo ba ang lahat ng ito? Maya-maya sinampal ni Daryl ang kanyang sarili. Pak! Aray! Nang mapansin ni Lin ang ginawa ni Daryl, ito ay tumawa ng malakas at sinabi, "Hahaha, Vin, ano ang ginagawa mo sa sarili mo?" Nang marinig ito ni Daryl, ito ay bumalik sa kanyang ulirat. Nako! Hindi nga isang panaginip ito. Nakakahiya, nakita ni Miss Lin ang ginawa ko sa sarili ko. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. At, maya-maya ito ay sumagot, "Miss Lin, may malaking lamok kasi sa aking muka. Nakita mo ba? Kaya ito ay nais ko sana patayin." Ngunit ito ay mabilis na nakaalis. Sabi ni Daryl at ito ay tumawa. Haha, nagtawanan ang dalawa. "Ikaw talaga, Vin, puro kakalokohan. Magpahinga ka na at ganon din ako." Tuldok. Sa mga oras na ito, hindi pa nararamdaman ni Lin ang lason sa kanyang katawan. Ngunit ang lason na ito ay kumakalat na sa kanyang dugo na dumadaloy sa buo nitong katawan. Tuldok. Lumilipas ang oras, si Daryl ay nakaiglip. Maya-maya si Lin ay nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. At ang kanyang buong katawan ay sobrang init. "Vin, tulungan mo ako. Ang sakit. Para akong sinusunog." Hindi naririnig ni Daryl ang mga sinasabi ni Lin. Dahil ito ay tulog, si Lin ay namimilipit sa init na kanyang nararamdaman sa buong katawan niya. Anong nangyayari sa akin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!